Kamusta mga kalingap, mga ka-Adonis? Marami na ang nakapanood dito sa pagpunta ni Medit o ni Leche Plan Girl kay Senator Idol Rapi Tulfo sa pagrereklamo niya dito sa kanyang close friend na si Christine. Ang ganda talaga ni Christine. Naalala ko yung ex ko, kamukha niya talaga. Kaya wag na kayong kumontra. Pero hindi naman yan ang ating pag-uusapan sapagkat naipaliwanag ko na yan sa una nating vlog patungkol dito kay Medit na nagpatulpo nga. Pero sa tingin ko lang, ang pinaka-importante dito is mabigyan ng solusyon ang kinakaharap na stress ni Medit. Hindi siguro dahil dun sa mga nababasa niya na post na di umano'y mga paninira sa kanya na nakakaapekto na raw sa kanyang pag-aaral, sa kanyang school bilang isang ambassadress. Gusto niya na itong mahinto, kagaya nga ng sabi ko. Dahil apektado na ang kanyang pag-aaral, apektado ang kanyang pamilya. Kaya nga siya na-stress at nag-decide na once and for all na lumapit kay Senator Idol Rapi Tulfo para matuldukan na ang lahat. Subalit alam din natin na mayroon din namang mga sinasabi si Christine na talaga namang makakapagpa-stress lalo sa kanya dahil lalabas at lalabas na sila po ay parehas lamang. Ang hindi ko lamang maintindihan dito ay bakit naiyak itong si Medit, itong si Leche Plan Girl. Sapagkat sa pagkakaalam natin, sanay na siya sa social media, sanay na siya sa mga ibinabato na mga kritisismo sa kanya. Kung ito man ay matatawag na kritisismo o tuluyang paninira sa kanya, kagaya ng ginagawa ng iba. Sa atin, wala tayong personal, subalit ang nakikita natin dito, nagbibigay lamang tayo ng ating komento, ng ating opinion sa ating pong mga nakikita, sa ating pong mga napapanood. Kaya nga dito, napansin ko lang na parang hindi siya si Medit. Dahil ang pagkakaalam natin na Medit ay palaban, na tinatawanan lamang ang lahat, na binabaliwala lamang ang lahat sapagkat pinapanindigan niya at lagi niyang sinasabi noon sa kanyang mga live na kilala niya ang kanyang sarili at kung wala siyang ginagawang masama ay hindi siya affected. Bahala kayong ma-stress. We need to have a positivity. Yun ang lagi niyang sinasabi. Be positive always or don't entertain negativity. Pero bakit siya umiyak dito? Marami nagsasabi, no? Mga nambabas pa sa kanya dun sa baba. Mga nambabas sa mga comments na bakit daw umiiyak pa si Medit? Na drama lang daw ang lahat ng yan. No, siguro sinasabi ng iba na kailangan umiyak ni Medit kasi pag nagkataon parang nawawala na ng gana yung staff ng ng Rapi Tulfo in action, no, nasasayang yung oras, tapos ganun lang pala yung magiging complaint, no, very natural and very normal na pwede namang maayos behind the camera at hindi na kailangan dumating pa sa Rapi Tulfo in action. So ang nangyayari ngayon parang imbes na makatulog ang lahat ng nasa studio o yung mga nanonood, pati yung mga nagkokomento, kailangan maging mabigat ang atmosphere para naman maging kapani-paniwala. Yun ang sabi ng iba. Kasi nga, ang sinasabi ni Medit ay sobra-sobra po. Talaga pong napakabigat. Talagang hindi niya makain o malunok. Ang lalabas ngayon parang hindi kapani-paniwala kasi nga, ang ganda-ganda ni Medit, mukhang hindi naman siya stress. And nakita nyo naman sa title natin, no? Stress siya, tapos rebonded pa. Ang ganda ng kanyang buhok. Tuwid na tuwid. At she's more of like na inspired instead na stress. Mukhang gusto niyang tapatan ng kagandahan ni Christine. Kaya hindi siya ready. Nung pumunta siya sa Rapi Tulfo in action, yun ang sinasabi ng iba sapagkat siya po ay rebonded at ang ganda ng kanyang hair. Mukhang hindi siya na-stress at mukhang mahaba-haba ang kanya pong tulog. So dahil doon sa impresyon na yun, iniisip ng iba na baka drama lang yan, no? Na baka exposure lang yan sa RTIA. Kaya siya nagpunta doon para magkaroon ng recognition, para mas sumikat pa, para mas makilala, para magkaroon ng magandang exposure. Yun ang sinasabi ng iba. Kasi nga rebonded di ba? Ang ganda ng buhok. Kahit si Christine, hindi nga rebonded pero maganda na rin. So lumalabas dito, pagandahan na lang. Wala na ako nakikita pa na sustansya o substance doon sa kanilang mga nirereklamo sapagkat parehas na lamang sila na nagbabatuhan. Parehas na mayroong ebidensya sa bawat isa. So ang iniisip ng iba, yung pag-iyak ni Medit,
drama lang daw yun. Hindi naman daw kailangang umiyak sapagkat doon pa lang sa social media, dapat doon pa lang umiyak na siya. Bakit dito siya iiyak sa Rappi Tulfo in action? Dahil ba ito ay mainstream? Dahil mas maraming nakakapanood? Dahil kailangan niya makakuha pa ng mas maraming simpatya? Pero parang sinasabi ng iba na hindi siya makakakuha ng simpatya sapagkat hindi naman siya nakakaawa. Sapagkat ang ganda-ganda ni Medit. Mukha siyang hindi talaga nai-stress. Akalain mo, saan kaya nagpasalon yun? Magkano kaya? Meron kayang package deal or nagpa-cellophane na po pwede natin puntahan para mapamper natin ang ating mga sarili? Ewan ko lang ha. Yun lang aking masasabi dito. So ang katanungan dito, sa pagpunta niya ba kay Sir Idol Rappi Tulfo, kay Senator, nabigyan ba siya ng hustisya? Nabigyan ba? Nakamit niya ba ang minimithi niyang justice? O baka naman nakamit niya yung gusto niya mangyari na exposure, karagdagang exposure dito sa social media at sa mainstream media? Ano sa tingin nyo? Totoo ba? Ano sa tingin nyo? At ang pinaka-importanting tanong dito, ano sa tingin nyo? Hindi yung problema ni Merit, hindi yon. Ano sa tingin nyo? Rebonded ba o nagpa-straight lang? Yun lang.